Mga kaibigan, mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man po tayong dako sa mundong ito. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys. Sa nilagay po natin dyan, ang picture po ni Rina sa ating thumbnail dahil siya po guys no ang ating pag-usapan. Kung bakit ko po uulitin ito guys, dahil marami po ako nababasa sa comments, no? Sa mga vlog po natin, kung saan nagre-reaction po tayo tungkol kay Rina at kay Melanie, o di kaya sa mga vlogs din po nila, nababasa din po natin doon sa mga comments. Kahit po sa Facebook, no? May mga nababasa po tayong comments doon. At napapansin ko po guys, parang hindi po yata aware, no? Yung mga karamihan. Hindi man lahat yung karamihan na nakasuporta o nagmamahal kay Rina. So parang nakalimutan nila o hindi lang nila napanood dito sa vlog ni Kalinga Prab. Okay? Kaya naman naisipan kong ulitin at baka sakali ka nga makatulong sa pagpachika po nila kay Rina. So bago po natin gawa ng komento guys, ito panoorin mo na natin sandali itong maiksing video clip na ito. Okay? So ito po yun. Yun nga, may mga citizen din kasi nagsasabi na parang may autism na si ano. Hindi talaga po. autism. Late Late activity up, siya. oo, late update Late yung activity. ano niya. Nadagdagan pa sir pagtingin sa kwan. Kaya, Oo. Tapos kasi kung autism ang baga bro, may ano baga, may ginagawin parang sa katawan, may iba bagang may makikita ka na. Yung autism kasi, lumalaki yung ulo. Oo, ngayon lang. Yun yung- Si ano ba, yung autism po ba si Rina? ay nung ano yan, isip bata yan. Isip bata siya nung Habang lumalaki, habang lumalaki po. oo, habang lumalaki kung saan bagay yung isip niya ay nahuhuli. Pero hindi naman total na nahuhuli. Late siya, Yun, late siya po. nag-matured. Mhm. Late. Hindi, Late ang at- ano niya. Tapos siguro tapos yung pagtingin niya dun sa Late baba, ang ano yung niya, nag-trigger lalo yung ano. Oo. niya. Late ang ano yan, po tama. talaga. Pero- late. Ayun, so napanood po natin guys, bali part 38 po yun sa vlog po ni Kalinga Prab kay Rina. Kung saan yun po yung time na na-vlog po nila ang ina ni Rina, pinuntahan po nila, dinalaw ika nga kasama si Rina. At yun nga po no, nagkaroon po dyan ng interview. Okay? Ang gusto ko pong na-emphasize yun guys, yung pong binanggit ni Melanie. Okay? Kaya na inaulit ko po yung video na yan. Okay? So nabanggit po ni Melanie guys, na noong bata pa si Rina, meron po talaga siyang naobserbahan na delayed nga ito. Okay? At marami din naman siyang pinuntahan ika nga, no? Nabanggit lang po niya, pumunta na siya kay Dr. Escuadra at meron din pong mga albularyo. So may mga napuntahan na din po siya. Okay? Ngayon guys, ito nga no, may mga suggestion sila, may mga binanggit ko yung mga key boys. I will disagree doon sa binanggit ni Dr. Love na binanggit niya na kapag autism, lumalaki ang ulo. Mali po yun, no? Ang autism, hindi po lumalaki ang ulo. Ang binabanggit po ni Dr. Love na lumalaki ang ulo, ano po yun? Hydrocephalus. Yun po yung sakit ng bata kung saan lumalaki po ang ulo nila. Kasi nagkaroon po ng tubig sa ulo. Pero ang autism, hindi po. Okay? Pero dito naman sa case ni Rina guys, hindi naman po natin sinasabi na autism talaga. Okay? Dahil nga, posible din namang delayed lang. Kaya nga po, napakahalaga na masabi talaga ni Melanie kung ano ba talaga ang mga sintomas ni Rina noong bata pa siya. Okay? Dahil sa napapansin ko po guys, no, kapag pumupunta po sila sa doktor, ang na-emphasize po nila, no, kasama na din po dito si Tatay Nestor, ang na-emphasize po nila yung pagka-trauma ni Rina noong namatay yung kanyang stepfather. Okay? At na-emphasize yung pagka-violente niya at saka yung pagsasalita po niya. Kaya maalala ko guys, noong in-interview nga ito ni Dr. Escuadra, noong chinikap ito, kaya naman po, nire-resitahan po sa ni Dr. Escuadra o ini-injection na nga ng mga gamot na para sa taong may problema sa pag-iisip. Dahil nga po, nakafocus po si Dr. Escuadra o kahit naman si Dr. De Los Reyes doon sa mga sinasabi ng pamilya na nagkwento po sa kanya. Kasi guys, ang mga doktor, hindi po yan sila manghuhula. Hindi po yan sila propeta na malaman po nila yung sakit mo. Nagdidepende po ang diagnosis ng doktor sa mga sinasabi ng pasyente o di kaya ng pamilya. Kaya napakahalaga po. Now dito, napapansin ko ubaring na siguro si Melanie baka nagmakasakali din po siya siguro na iba ang sakit ni Rina. Kaso lang, pag ganun po kasi, mas lalong matatagalan, mas lalong mahirapan ng doktor at mas lalong
magagastuhan lang po sila. Kaya mas maganda, para hindi mahirapan ang doktor, ang pinaka-the best po talaga dyan, ikwento po talaga ni Melanie. Okay? Lahat ng napapansin niya, lahat po ng nararamdaman niya, kung ano ba talaga ang napapansin niya kay Rina noong bata pa. At dito nga sa video na ito, siya mismo bilang ina napapansin niya na delayed o isip bata si Rina habang tumatanda ito. Okay? Actually, yung delayed kasi guys, no, yung sabihin natin yung delayed na pagsasalita. Ang normal kasi no, sa pagkaalam ko no, kung hindi pa ako nagkamali, between 18 months and 2 years, ang bata na normal, dapat magsasalita na po sila doon. Merong ibang slightly delayed, nag-umpisa sila pag 24 months na pataas. Pero siguro, maximum na siguro na ma-delayed ang bata sa pagsasalita, siguro mga 3 years old. Okay? Pero kung 3 years old na siya, umabot na siya ng 5 years old, at delayed pa din yung kanyang pananalita, ay ibig sabihin may problema na po yun. Dapat ilapit mo na po yun sa mga espesyalista, mga pediatrician, mga espesyalista, para po ma-assist na po kung ano ang problema. Dahil pag ganon po ka-delayed, extreme na po yun na pagka-delay. Okay? Baka mamaya papasok na po yun sa problema na sinasabi nating i-stick. Okay? Pero ganito kasi guys, no, hindi ibig sabihin na delayed yung pananalita ng bata o yung pag-iisip ng bata ay ASD na agad or autism na. Hindi po. Okay? Dahil marami pong delayed lang talaga ang pag-iisip o delayed lang talaga ang pananalita. Okay? Ang autism, gano'n din po kasi yung mga senyales o yung mga sintomas. Kaya na po, minsan parang overlapping. Okay? Kaya na po, napakahalaga na mapasurit mo po talaga sa mga espesyalista at masabi mo lahat. Okay? Kaya na po, inulit ko itong video na ito guys. Makasakali, makatulong doon sa mga nag-alaga kay Rina, mga nagmamahal kay Rina, especially yung mga sponsors, na dapat masabi po talaga nila ang totoo. At kung ano ba talaga ang nararamdaman ni Rina, ano ba yung mga symptoms ni Rina noong siya ay bata pa, dahil napakahalaga po yun. Nakakatulong po yun sa pag-diagnose ng doktor sa kanya. Okay? So yun lang po guys ang gusto kong ipunto dito. Okay? Sana wag niyo po sana masamain na pinipilit natin na si Rina may ganitong problema. Hindi po. Dahil napapansin ko po, parang umiikot lang po, no? Parang umiikot lang po sa rotunda ang mga nagmamahal kay Rina, mga nagsuporta kay Rina. Nababasa ko po kasi sa mga comments na parang wala po silang idea o hindi nila matanggap. Okay? Kaya napakalaga sa nabanggit ko nga po guys na ma-assist talaga si Rina no, sa tamang espesyalista. Sa nasabi ko nga po, hindi po manghula ang mga doktor. Hindi po nila alam kung ano ang sakit ng isang tao. Kaya ipaliwanag mo talaga po anong naramdaman mo. At dito nga sa case ni Rina, napakahalaga na mapaliwanag ng gusto ng ina, no? Ito si Ate Melanie, kung ano ba talaga ang napapansin niya kay Rina. Dahil doon po mag-focus ang doktor. Dahil pag sinabi mo po talaga, ididiin mo po talaga na ang problema ni Rina na traumatized dahil na doon sa nakita yung patay, ay mag-focus po ang doktor doon sa depression, na baka na-depress ito. Yung pala, iba yung naramdaman ni Rina, iba ang sakit ni Rina. Kaya panay injection naman ang doktor ng olanzapine, clozapine, kung ano po yung mga gamot na binibigay na para sa problema, sa pag-iisip, yung pala hindi dapat. Kaya mamaya magka-problema patuloy si Rina. Okay? Kaya na po napakahalaga ang pangsabi ng tama doon sa doktor na nag-a-assist kay Rina. Dahil si Rina wala naman po yung kakayahan na ipaliwanag ko ano po yung naramdaman niya. Yung ina po niya o yung pamilya po niya ang may kakayahan. Dito kay Tatay Nestor, naranasan na po natin guys, napansin na po natin, mali po ang kanyang dinidiin na naramdaman ni Rina. Masyado pong pinagbigyan ni Tatay Nestor yung problema ni Rina noong nakita po niya yung tatay niya na nakaburol. Okay? At noon daw po na-traumatize. Kaya naman, nag-focus po ang doktor doon. Pero dito po guys, no, sa video na inulit ko, malinaw po ang naramdaman o ang napapansin ng ina. Siyempre, mas may alam ang ina kaysa sino man. Okay? At malinaw po dyan guys, ang binanggit ni Ate Melanie na delayed ang pag-iisip ni Rina habang tumatanda ito, nagiging isip bata.
Okay? At nakita naman po natin guys, no, sa edad ni Rina ngayon, siya po ay nasa 16 years old. Hindi pa din po siya makapagsalita na maayos. Kaya understood o nakikita na po natin guys, ang mga senyales, sobrang extreme na po at the age of 16 years old. Hirap pa din si Rina na mag-intindi sa mga bagay-bagay. Hirap pa din siya magsalita. Okay? So, lahat ng mga sintomas na nakikita na po natin. Kaya yun dapat ang mapagtuunan o mag-focus na ang doktor doon. Yun dapat ang sasabihin nila. Okay? So, sana makatulong ito guys, itong pag-ulit ko sa video na ito. Part 38 po sa vlog ni Kalinga Prab kay Rina. So, yun na po guys, no, ang aking reaction. Sana huwag niyo pong masamayin guys. Dahil tayo naman no, bilang reactor, kinukomentuhan po namin kung ano po yung nakikita namin at makasakali makatulong sa mga nadalaga kay Rina, yung magdadala kay Rina sa ospital. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang suporta po na panonood po sa aming mga upload, sa aming mga live, pag-comments, pag-likes at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po. Kung meron pa po dito guys no, na hindi po nakasubscribe sa ating munting channel, baka pwede po no, pa-subscribe po. So, ingat po tayo guys kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.